Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa walang sawang sumusuporta at kikinig na nanonood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nung nakarang araw is pumunta itong si Bongbong Marcos dyan sa Australia para pag-usapan itong cybersecurity at yung maritime defense dyan sa West Philippine Sea. Kasi mainit nga itong usapin ng West Philippine Sea at kailangan ni Bongbong Marcos, kailangan din ng ating bansa ng mga didepensa at lalaban para sa atin mga kapolitika against dito sa China. Now, isa itong Australia sa nagpahiwatig ng suporta sa ating bansa laban sa bansang China together with Japan and America. Pero ang isa sa mga napansin dito ng mga netizen mga kapolitika is hindi daw binigyan ng red carpet itong si Pangulong Bongbong Marcos at walang military honors na sumalubong sa kanya nung siya ay lumapag doon sa bansang Australia. Now, nag-search ako dito mga kapolitika at nakita ko itong post ni A.B. Hugalbot. Okay, kasi marami daw ang nagtataka kung bakit hindi binigyan ng military honors at red carpet itong si Pangulong Bongbong Marcos. At i-translate ko lang mga kapolitika, explain ko lang kung ano yung post niya. Kasi nga pala mga kapolitika, ngayon ko lang na-realize din na ito palang Australia is kasama doon sa mga western countries, itong Collective West. Okay, Collective West, ibig sabihin yung America, yung Europe, yung United Nations, yung European Union, yung North Atlantic Organization mga kapolitika, at especially yung Canada, yung America, sila yung sinasabi dito na Collective West. Kasama na dyan yung America, Europe, Japan at South Korea. So ito yung sabi dito sa post. And nagsabi din siya dito kasi pumunta rin itong si Bongbong Marcos noon sa APEC, doon sa San Francisco, at binaliwala siya ni Biden. So, following sa kanyang post is mababa pala talaga ang tingin ng mga bansang ito sa ating bansa at para lang daw tayong mga basahan mga kapolitika. Okay, so yun ang reason kung bakit hindi binigyan ng red carpet itong si Bongbong Marcos while lumapag siya dyan sa Australia. And alam pala ng mga bansang ito, itong si Bongbong Marcos na sunod-sunuran naman sa West at dumidikit nga doon, di ba? Unlike itong si former President Rodrigo Duterte, kasi alam nila mga kapolitika, hindi lang po internal dito sa Pilipinas nag-o-observe ang mga tao, pati rin sa ibang bansa mga kapolitika. Okay, kasi may social media na ngayon at all the while is accessible na lahat. So, itong mga bansang ito mga kapolitika, kilala pala nila si former President Duterte even though nagbitaw ito ng mga maahang na salita. Itong si BBM kasi is hindi naman kasi ganun ang kanyang personality at hindi ganun ang kanyang ginagawa na nagsasalita siya against nations, against other countries. Meanwhile, itong si former President Duterte is minumura niya at pinagsasabihan niya maahang na salita itong West or itong mga puti, itong mga kano, itong mga Europeans. So, dito ko napagtanto mga kapolitika na kaya pala ayaw na ayaw ni former President Duterte na manghimasok itong mga puti, itong ICC sa ating bansa. Pinutol nga niya ang ugnayan ng ICC dito sa ating bansa at siya lang yung may guts, siya lang yung talagang may tapang mga kapolitika na bumangga dito sa West. Okay, at nung time niya is kumampi si former President Duterte dito sa Russia at sa China kasi alam niya yung mga galawan mga kapolitika at yun ang na-sense ng West at yun ang nakita nila. Kaya kumbaga saludo itong mga West kay Duterte na ayaw humalik nitong former president dito sa mga bansang ito kasi alam ni Duterte yung tingin nila sa atin mga kapolitika. Alright, so yun ang nakita ko dito sa post at nabasa ko. At ang sabi niya pa nga dito is, remember how the leaders of the three most powerful nations on earth treated then President Rodrigo Roa Duterte. He was a rock star. Wow, ganito pala yung tingin ng mga bansang ito kay Duterte dati na ngayon is binabash ng mga tao dahil lang sa ilang issues. Think China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin, and America's Donald Trump. The Duterte presidency became a beacon for nations to rise up against Western imperial tyranny. The Philippines was respected our pride as a nation, restored in the eyes of the global community. Today, none of that remains. Wow, grabe yung sinabi dito sa post mga kapatid. Grabe yung observation ng post dito na kung saan is yung pride daw natin is nawala
sa mata ng mundo. Kung nung time ni former President Duterte is grabe daw yung respeto ng ibang bansa sa atin, pero ngayon mga kapolitika is nawala na yun. The Philippines was respected, our pride as a nation restored in the eyes of the global community, and Bongbong Marcos burned it to the ground. Ibig sabihin mga kapolitika is nawala or na-destroy completely. So yun palang ibig sabihin nung this burn to the ground na post dito mga kapolitika. So ibig sabihin nawala na talaga yung pride at yung mga ipinagmamalaki dati ng ating bansa, na kung saan is tinitingnan tayo ng buong mundo mga kapolitika. So ibig sabihin mga kapolitika is internal issues ng ating bansa is nakakarating yan doon sa mga world leaders, nakakarating yan doon sa mga business sectors. So kumbaga ito siguro yung reason kung bakit walang namumuhunan ng mga foreign investors dito sa ating bansa. Tanong lang mga kapolitika, kasi maraming bansa na itong pinuntahan itong ating Pangulo at none of them, at kung meron man is mabibilang mo lang sa daliri. Mas marami pa yung mga travels kaysa sa pumapasok na business investments dito sa ating bansa mga kapolitika, kasi yung mga internal issues dito sa ating bayan mga kapolitika is nagmamasid din yung ibang bansa. So kumbaga tinatingnan yung takbo ng ekonomiya, yung takbo ng ating gobyerno, how is the corruption going on. So tinitingnan nila yan, isa yun sa mga key factor. Isa lang din yung restrictions kung saan is pinagbabawalan yung mga foreigner na may-ari ng mga property dito sa ating bansa. So maybe yun na lang ang naging reason nila. But on the other hand, meron din silang mga nakikitang mga factors, at ito nga yung mga corruption. Kasi merong post itong si Janet Rice mga kapolitika, itong senator sa Australia at isang environmental activist, at ang sabi niya isang corruption daw is getting worse. So ibig sabihin kung may corruption nung nakarang administrasyon, naging worse daw ito. Okay? Kasi nga 'di ba, mahal ng presyo ng mga bilihin. So nakikita nila yan, yung cost ng electricity. Okay, yung cost of yung materials dito sa atin. So ibang-iba mga kapolitika, at yun ang napapansin din ng ibang bansa. Kung kaya itong pagdalo or pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Australia is okay, yun, natalaka yung West Philippine Sea at yung kanilang cooperation sa ating bansa laban kay China. But on the other hand, parang naging tuta lang tayo, at parang tayo yung naging lapdog para kumbaga umaway doon sa China mga kapolitika. Katulad nung ginawa nila sa Ukraine, 'di ba? Na naging battleground itong Ukraine kasi sinulsulan ng mga West at pinadalhan ng mga armas, tapos yung Ukrainians ang nakikipagbuno doon sa mga Russians. So mga kapolitika, ito yung nakakatakot, kasi baka one day is ito din yung mangyari sa atin. Huwag naman sana, God forbids mga kapolitika. Okay? Pero sa nakita dito sa post is ito yung tinutumbok niya na baka tayo yung maging panggatong dito sa away ng West at China mga kapolitika. Huwag naman sana. Alright? So yun lamang ating masabi mga kapolitika. I hope na meron kayong natutunan, meron kayong na-learn dito sa ating pinag-usapan ngayon, at maraming salamat na muli sa panunood at pakikinig dito sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.